Sa gitna ng kontrobersya sa pork barrel, nanawagan si Senador Miriam Defensor Santiago sa mga kapwa-senador na mas maging transparent pagdating sa kanilang mga gastusin. Magkano nga ba talaga natatanggap ng mga senador kada buwan? Alamin niya sa pagtutok ni Ruth Cabal. Ang buwanang sweldo ng isang senador nasa 90,000 pesos. Pero sabi ni Senator Miriam Defensor Santiago, di lang yan ang natatanggap nila. May mga allowance daw ang mga senador, depende kung ano at ilan ang hawak ng komite at kung chairman o miyembro lang. Hiwalay pa raw ang budget para sa opisina ng isang senador. Kung opisyal ka pa raw ng Senado, may iba kang panggastos. Halimbawa, ang Senate President daw noong 2011 nakakuha ng mahigit 71 million pesos. In reality, the total income of a senator is much more. Negosyo eh. If we add up all the sources of individual income, a senator could be making 600,000 or $500,000 at least every month. Yan, nahuli ka pa niyan. 600,000 ang pala, tiis ka doon. And this does not include the commission of from 10 to 50% from the pork barrel. Dahil dito nanawagan si Santiago na gawing mas bukas sa publiko ang mga gastusin ng mga senador. Nais niyang i-post ito sa isang website ng Senado. The website should also contain a list of all discretionary funds by whatever name: pork barrel, maintenance and other operating expenses, intelligence fund. Kinumpirma ng Chief of Staff ni Enrile na mahigit 71 million pesos nga raw ang natanggap nila noong isang taon para sa Office of the Senate President. Pero di naman daw ito personal na panggastos ni Enrile. Ginamit din daw ito para sa iba pang mga opisina at komite sa Senado, maging para din sa mga taong humihingi ng financial assistance. Si Majority Leader Alan Peter Cayetano giniit naman na ang mga gastos para sa mga komite halimbawa kailangan talaga sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. But yung MOE, halimbawa, sabihin 50,000 a month for the chairman, 20,000 for the members. But for example, witnesses, no? Halimbawa, may lumabas na witness sa kahit saan hearing. Bibigyan mo ba ng resibo kung saan ang safe house niya? Sa sistema dati ng Senado, kahit walang resibo, pwedeng pumasa sa liquidation ang mga gastusin basta may certification ng senador. Pero ngayon, kailangan ng may resibo. Kwento ni dating Senate President Aquilino Pimentel Jr., panahon pa raw ng Administrasyong Marcos, di na kailangan ng resibo sa kanilang liquidation. Kaya maganda raw ang rekomendasyon ni Santiago. I don't know if it can eliminate the misuse of PDAP funds, no? Pero minimizing at least sapagkat making information available to the public, especially through media, malaking bagay yun. Si Senate President Franklin Drilon, suportado naman daw ang mga panukalang makakatulong para magkaroon ng transparency at maipakita sa publikong ang kanilang mga buwis ay nagagamit ng tama. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.